simpleng post, comment, or rant online ay maaari kayong makulong. Sa panahon ng social media, mabilis mag-post at mag-chat ng mga issue, detalye o paratang tungkol sa isang tao. Pero kung digital ang chika, mabilis rin ang magkaso. Ang paninirang puri online o cyber libel at online defamation ay may mabigat na parusa sa ilalim ng batas. Ayon sa Cybercrime Prevention Act of 2012, ang napatunayang nagkasala dito ay maaaring makulong ng hanggang 12 taon sa isang maling akusasyon, meme o mapanirang komento. Alamin natin kung ano-ano ang mga halimbawa ng cyber libel sa Pilipinas at paano ito maiiwasan. Dito lang sa MIL 101! At para gabayan tayo tungkol sa cyber libel at online defamation, lalo na pagdating sa usaping legal, makakapanayan po natin this morning ang abogado ng bayan, Attorney Hayes Mecking. Attorney, magandang umaga, rise and shine. Welcome dito. Good morning, Prof. Alright, Attorney, ano po ba ang ibig sabihin ng cyber libel at paano ito naiiba sa tinatawag nating online defamation o paninirang puri online? Okay, ang cyber libel kasi, ito ay isang krimen na nangyayari sa online. We use the digital, the computer system, and usually posted on social media, even on blogs and websites, and it also includes the one posted on group chats. Okay. So usually the difference on the online between online the cyber libel and the ordinary libel is that gumagamit ng computer, gumagamit ito, this is done digitally, no? And then so basta yung platform ay through online? Through online, yes. Okay, so whether ang gamit ay group chats or kaya postings, blogs, websites, okay, and even videos, syempre. Yeah, basta nakapost ito, no? Okay. Because you cannot do that without posting, eh. Okay. I understand this is under the Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Yes, yes. How does it differ doon sa libel under Revised Penal Code? Ang libel kasi, ito ay ordinary libel, tinatawag, no? Nakasulat laang, hindi naman online. Pwede kong isulat sa papel, basta nakasulat siya, but not online. That's the ordinary difference. And there's another libel which is oral. Okay. We call it slander. Okay, yun. Isa pa. So there are three kinds actually, no? Generally, we have the cyber libel posted online, or you use the digital, the computer, the social media. And the second one is the oral defamation, which is the slander, kasi verbal na pinahiya ka, kasi niyura ka ng yung pagkatao, ang reputasyon na damage, at saka yung pagpapahiya. Yun kasi ang pinaka-main difference ng talagang cyber libel. Makikita mo kasi, Prof, no, yung pag sinasabi nating cyber libel, na damage ang isang tao, may damage at may identity kung sino nga ba ang pinapahiya nila. So it could be the face, the name, klaro doon sa posting kung sino. Kasi kung sasabihin mo, ako talaga yan, pero wala na nga, parang feeling mo lang ikaw, that is another story. You have to prove it in court na ikaw talaga yun, parang ikaw pa yung namimilit na ikaw yun. Kung may ganun yun, parang by malice or by, I forgot the isang term, kapag pwede mong patunayan na hindi totoo yung sinabi sa'yo or patutunayan mo na totoo yung sinasabi mo. Well, that's a defense. Sasabihin ng iba, totoo naman na scammer ka, nakabet ka, ba? May mga ganon. Pero take note, kailangan mo munang patunayan na totoo yan. Kasi kung allegation lang yan, that could not be true. At libelous yun. At libelous yun. At pwede kang makonvict niyan sa court, no? At meron tayong tinatawag, Prof, na counts. Ilang beses mo siyang pinahiya online, that's 1 count, 2 counts, and that will be multiplied kung ilang penalty. At, so we have pecuniary, which is money, and we have also imprisonment. So pwedeng both money and imprisonment, or it just could be imprisonment or fine lang. Pagdating sa imprisonment at saka sa bayad or fine, mas malaki ba pag cyber libel? Oh yes, compared sa ordinary libel, sa oral defamation, no, or slander, at saka compared doon sa written na hindi naka-post online, mas malaki ang or cyber libel. even through arts. Oh yes, Ayan, yes. Pero hindi masyadong clear
yan sa batas yung sa Okay, sinasabi mo. obscenity law rin ba yun pag gano'n? Oo, pero parang okay. hindi siya masyadong pasok doon, Oo. no? So, yung tinitingnan natin tinitingnan ng judge dito, ilang beses mo ginawa, gaano kalalim or kalaki ang damage na nagawa mo, Okay. at kung sino ba tong pinapahiya mo, kasi a person could have a different reputation. Okay. A higher reputation, may iba ordinary lang, so mas mababa, at ilang beses niyang ginawa yun kasi it's called counts. Okay. Ano po ang ilang halimbawa ng mga kaso may tuturing natin na pasok doon sa cyber libel? Okay, ito usual because I'm a private practitioner. No, I do court, I defend cases like this, this. okay. So ang usual na nangyayari ngayon, which is very common, yung nagpo-post ng kabit ka, Okay. scammer ka, yung mga ganon. O wala ka, hindi ka nagbayad ng utang, mga ganon. So these are the three common pagpapahiya na ginagawa sa social media. Okay. Nilalabas yung pangalan, if not the picture alone na nakalagay, itong taong to, ganon. So sobrang kitang-kita ang ebidensya doon. Okay, when do you say na napahiya siya? Kung ito ba ay may number of people na parang napahiya ka sa number of people na ito, like 3 or 4 na tao, nabasa ito pagpapahiya sa iyo through online, is that already a ground for libel? Kasi It is presumed, Prof, Okay. that the people had seen that. It is presumed that napahiya ka because online to everybody is using social media, everybody is doing online things, diba? So, Okay. presumed na yun na talagang ang intention is pinapahiya ka. Okay. Malisyoso iyong pagpo-post na yun. Alright, in terms of verdicts, minsan kasi ang pag-file ng kaso, it's either marami siyang pera at dahil niloko mo ko or may dahil nilibel mo ko, talagang gagawin ko ng paraan na makulong ka, or is it all because of emotions? May ganun bang klase mga konsepto? Hindi, Prof. Kasi kapag nag-file ka ng kaso, unang-una, meron ka ebidensya. Okay. Hindi ito dahil mas marami kang pera or mas marami Oo. kang kilala or mas magaling ka. But it's because na ikaw na nag-file, may ebidensya ka. Usually, the screenshot. No? This is what you're going to do, no? Sa ating mga kababayan na Okay. nanonood ngayon. You have to do screenshots. Pero di ba may data privacy tayo? Oh, no, that does not Inadmissible. cover kasi you're posting it online. It does not cover the privacy. Paano kung group chat? Group chat, marami kayo eh. Okay. So kung group dalawa lang kami, Kung dalawa kayo, that's another story. It may not be covered under cyber libel. Depende doon sa pinag-uusapan. ayun. Pero yun yung number one kasi, Prof, no? You have to get the screenshot. You have to call the attention of those kung sino yung mga naka-witness sa posting na yon. And then, you have to report it to the PNP Cyber Libel, Cybercrime Division kung hindi mo kilala kung sino nag-post. But you have someone in mind, pwede mong idalhin doon or kaya Okay. sa NBI. But if you already know kung sino yung nag-post na yon, then pwede mo nang i-file diretso sa fiscal, or if Okay. you have your private lawyer, you can do so. Kung wala naman, you can go to public attorney's office, yung mga medyo hindi naman kayang magbayad ng private lawyer. ayun. Attorney Hayes, ano ang parusa rito? We have 4 years hanggang 8 years ang parusa dito. Tinitingnan ito ng judge kung gaano nga kalaki ng damage, no, at ilang counts. Tapos meron din tong 300,000 to 1.5 million na penalty. So pwedeng iparusa sa iyo from 4 years hanggang 8 years, depende sa damage. Pwede ring magparusa sa iyo ng 300,000 to 1.5, depende sa damage. Pwedeng parehas. Or pwedeng isa lang doon. Okay. So, depende talaga sa appreciation ng facts at saka evidence. Okay, so ano ba ang pwede natin payo sa ating mga ka-RSP when it comes to cyber libel? Paano sila dapat mag-ingat dito? Kailan masasabi na dapat itigil nila ang pagkasabi ng mga bagay na wala namang, o ng mga alegasyon lamang at walang basihan, pero gusto pa rin nila i-post online? Dapat hindi. Ang advice natin sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, huwag kayong mag-post online. Kung may kabet, kasuhan mo ng tamang kaso sa korte. Basta kumpleto ebidensya ka. Kung may utang sa'yo, kasuhan mo rin ng tamang kaso. Ayun. Pwedeng estafa or collection of sum of money or small claims kung below 1 million. Or kung ito naman ay ng scam, kasuhan mo na estafa. So, you have to go to the proper forum. Kasi hindi korte ang Facebook, ang TikTok at kung ano pa yung social media platform. You have to go to court properly, hindi pagpapahiya ang solusyon para makamit mo ang hustisya na ikaw ay naagrabyado. Kaya ka pala abogado ng bayan, talagang ipaglalaban mo. On that note, maraming salamat po. At Attorney Hayes sa pagbagabay sa amin tungkol sa cyber libel at online defamation. Ayan ang mga ka-RSP. Gaya ng sinabi ni Attorney Hayes, mag-ingat sa mga pinipost online dahil hindi natin alam ang posibleng consequence ito. Sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one. Kaya mas mabuti nang maging maalam at maingat
ingat tayo. Yan po ang ating pinag-usapan sa MIL 101.